What's up guys? Welcome ulit sa ating channel, Cruel Tax and Accounting Tutorial. Sana napanood nyo na yung ating first video kasi kailangan natin yun para mas maintindihan natin itong i-discuss natin yon. Kung hindi pa, nasa description box below ang link. So, panoorin nyo muna yon. Currently, ang dinidiscuss pa rin natin is corporate income taxation. Nandun na tayo sa part 2. Pag-uusapan natin yan is taxation of exempt domestic corporations. So, ano pang hinihintay natin? Let's go! Welcome sa second part ng ating discussion regarding corporate income taxation. Sa video na to, ang focus naman natin ay ang taxation ng mga exempt domestic corporations. But before we start, let me share another quote. This is from Walt Disney. Sabi niya, "All of our dreams can come true if we have the courage to pursue them." Problema kasi sa atin minsan, marami tayong mga pangarap o kaya marami tayong mga ideas pero hindi natin nagawa. Bakit hindi natin nagawa? Dahil dun sa tinatawag na fear of failure. Saan ba tayo takot? Takot kasi tayo ma-reject, takot tayo magkamali, o kaya takot tayong masabihang mahina, tama? At dahil nga dun, ay hindi na lang natin itinuloy yung negosyong iniisip natin, yung kursong gusto natin, yung librong gusto nating isulat, o kung anumang magandang naiisip mo, ay hindi mo na lang tinuloy dahil nga dito sa tinatawag nating fear of failure. Kaibigan, oras na para baguhin natin yan. Sabi nga, if you don't ask, the answer is always no. And if you don't step forward, you'll always be in the same place. Tama-tama naman, di ba? Ngayon, dun tayo sa ating mga objectives for this particular video. At the end of this video, you must, number 1, be able to identify the different exempt domestic corporations. Isa-isayin natin mamaya yan. Number 2, have a reasonable knowledge in the tax schemes applicable to each category of exempt domestic corporations. Then number 3, be able to determine the appropriate BIR form used in filing the income tax return of exempt domestic corporations. Ngayon, sino-sino nga ba yung mga kasama dyan sa tinatawag nating exempt domestic corporations? Pinakauna na sa listahan ay yung mga binanggit under Section 30 of the Tax Code as exempt corporations. Ibig sabihin, nasa batas mismo, merong nakalagay doon kung sino yung mga tax exempt. Number 1 pa lang yan. Pangalawa, generally, all government agencies and instrumentalities are exempted from the payment of income tax. So, ito yung ating mga LGUs at iba pang sangay ng ating gobyerno. Pangatlo, certain government-owned or controlled corporations. So, yung mga tinatawag natin GOCCs. Nakalagay dyan certain. Ibig sabihin, hindi lahat. Isa-isahin natin kasi specified sa batas kung sino lang yung mga GOCCs na exempted. 4 nga lang yan eh. Okay? So, pang-4, yung cooperatives ay generally exempted din. Pero hindi lahat. Mamaya alamin natin kung sinong cooperative ang exempted. Okay. Simulan natin dun sa mga nakalagay sa Section 30 of the Tax Code as exempt corporations. Una dito ay yung mga labor, agricultural, or horticultural organization not organized principally for profit. So, ito ay hindi business-oriented. Kahit na may kinikita, pero sabi nga, not organized principally for profit. Kaya sabi ng tax code, sige, kasama natin ito sa mga exempt. Pangalawa, yung mga non-stock mutual savings bank and non-stock cooperative bank organized and operated for mutual purposes and without profit. So, take note, ito ay non-stock. Ibig sabihin, hindi ito dividend-oriented. Therefore, non-profit. So, napansin mo sana yung similarity nitong pangalawa dun sa unang binanggit natin. So, they are both non-stock and non-profit. Pangatlo,
yung mga beneficiary societies, orders, or associations operating for the exclusive benefit of its members. Kung itutuloy mo pa yung pagbasa dyan, ang konsepto lang din naman ay hindi ito business-oriented at binuo yung organization na yan para ang makinabang ay ang mga members. So, ganun pa rin ang konsepto, non-stock and non-profit. Ika-apat, cemetery company owned and operated exclusively for the benefit of its members. So, sila lang ang gagamit. Parang gano'n, ano. Napansin mo din, itong lahat ng binanggit natin ay non-profit organizations. Kaya sabi ng tax code ko, sige, exempted kayo. Okay, sana maliwanag sa atin kung bakit sila exempted. Ngayon, tandaan mo na lang ngayon yan. Sakaling may exam, tandaan mo. Pero yung konsepto, yun ang concept niya kung bakit siya exam. Ikalima, ito naman yung mga corporations or associations organized and operated exclusively for religious, charitable, scientific, athletic, or cultural purposes or for the rehabilitation of veterans. So generally, itong mga to, halimbawa yung isang religious organization o kaya isang charitable institution ay exempted sa pagbabayad ng income tax. Kasi nga hindi business-oriented yung mga yan. Sa batas natin, medyo may qualifications dyan. Ano dapat ang meron o ano dapat ang gawin itong mga organization na to? Ang sabi, no part of its net income or asset shall belong to any member, organizer, officer, or any specific person. So, dapat walang ganun, ano? Kasi pag meron, profit-oriented na yan. Accepted din ng Business League, Chamber of Commerce, or Board of Trade not organized for profit and no part of net income of which inures to the benefit of any private stockholder or individual. Next, civic league or organization not organized for profit but operated exclusively for the promotion of social welfare. So, non-stock. Diba? Yung tatlong nadag natin, ito ay non-stock and non-profit na naman. Kaya, exempted. Ngayon, itong kasunod, gusto ko tandaan mo ito. Kasi magkikita pa kayo nito sa part 3 ng corporate income taxation natin. Exempted rin under section 30 yung non-stock and non-profit educational institution. So, makikita natin yan. So, general rule, exempted yan. Sama mo na rin sa tatandaan mo yung government educational institution. Exempted din yung farmers or other mutual typhoon or fire insurance company, mutual ditch or irrigation company, mutual or cooperative telephone company which is non-profit. O, di ba? Non-profit na naman. So, pwede ba natin sabihin pag non-profit ang isang organization, siya ay tax exempt? Parang ganun. Sa huli, yung mga farmers, fruit growers, or like associations organized and operated as sales agent for the purpose of marketing the product of its members. So, yan yung 11 exempt corporation under section 30 of the tax code. Pero, sir, saan ba namin makikita yung tax code na yan? Okay. So, isang paraan para makita natin yung section 30 na yan is through the BIR website. So, punta tayo sa BIR website. Okay. So, ito yung tinatawag na BIR website. So, bir.gov.ph Bureau of Internal Revenue. So, yan yan. Yan yung kanilang interface. Marami kang matututunan dito pag in-explore mo to. So, pag binaba natin yan, yung makikita mo, under quick links, tax code. So, pag gusto magbasa ng tax code, andyan yan. Okay. Ito na yung laman yan. Tax code. Hinanap ko na rin yung section 30. Ito yung section 30. Exemptions from tax on corporation. Yun ang title niya. The following organization shall not be taxed under this title in respect to any income received by them as such.
Letter A, yung labor, agricultural or horticultural. Pinakita lang natin na talagang nandito siya sa Section 30 ng ating tax code. Okay, so hanggang letter K. So, basahin natin dulo. Notwithstanding the provisions in the preceding paragraphs, the income of whatever kind and character of the foregoing organizations from any of their properties, real or personal, or from any of their activities conducted for profit, regardless of the disposition made of such income, shall be subject to tax. Okay, so pagka profit activity ang ginawa nila, magiging taxable. Okay, so balik tayo sa ating slides. Ayan na. Naniniwala na kayo dapat ngayon na talagang specified under the tax code in section 30 yung mga exempt corporations. Ngayon, pag-usapan natin yung taxability ng exempt corporations under section 30. Absolute ba ang exemption? Okay, parang napasa ko na kanina, no? Ang sagot, they are only exempted from their income or revenues from related activities. Okay? Ibig sabihin, lahat ng revenue or income nila na walang kinalaman sa purpose ng organization nila ay taxable. Okay? So, may condition para maging exempt, no? Kasi, pag walang nilagay na limitation ng batas, ibig sabihin, pag sinabi ng batas na, basta ganito yung organization ninyo, halimbawa, labor organization, tax exempt, ay maaaring maabuso yan. At baka magamit pa yung mga ganyang form of organizations para makalusot sa pagbabayad ng income tax. Additional information, yung tax exemption ng mga binanggit na yan under Section 30 is not automatic. According to Revenue Memorandum Order Number 38-2019. Bakit? Sila ay dapat mag-apply para makakuha sila ng Certificate of Tax Exemption which is valid for 3 years. So mayroong ganon. Hindi basta-basta or hindi automatic ang tax exemption. Tandaan nyo yan, under RMO 38-2019. At para makakuha kanyang Certificate of Tax Exemption na yan, kailangan makapasa ka dito sa dalawa na to, yung tinatawag natin Organizational Test and Operational Test. By the way, yung application, baka nasa isip mo, saan ba ina-apply yan? Na-apply o nag-a-apply ang isang exempt corporation para sa kanyang exemption sa Revenue District Office kung saan o na nakakasakop sa kanya, yung tinatawag natin mga RDO. Tapos yung RDO mag-i-evaluate if qualified or pasado ang isang exempt corporation sa exemption. So pag-usapan natin na yung tinatawag na organizational test. Ibig sabihin nito, yung mga dokumento na ipapasa sa RDO, kagaya ng Articles of Incorporation, ay maliwanag dapat na nakalagay doon na ikaw o yung organization ay non-stock and non-profit. Okay, so isa yun sa pinakaunang requirements para makapasa ka dun sa tinatawag natin organizational test. So dito sa RMO number 38-2009, makikita mo na mismo yung mga requirements lahat dyan. So kung gusto mo explore yan, i-download mo lang yan. Ngayon, halimbawa hindi ka pasado sa organizational test pa lang, kasi hindi ka na makakuha ka agad ng Certificate of Tax Exemption. By the way, yung CTE, gaya ng sabi ko kanina, ito ay valid for 3 years, tapos subject to revalidation for or after 3 years. Pag yung actual operation ay hindi naman pala non-profit ang orientation, ay ibig sabihin hindi ka nakapasa dun sa operational test. Pag napatunayan yan, bago ka pa mag-renew, ay may possibility ma-revoke yung exemption. At yan, kung mapatunayan naman yan, halimbawa nag-a-apply ka na after 3 years para sa renewal ng Certificate of Tax Exemption, napatunayan na hindi ka pumasa sa operational test kasi nga profit-oriented pala yung mga activities na ginawa mo, eh hindi ka na sigurado ma-issue ng Certificate of Tax Exemption. Malamang pagbayarin ka pa ng BIR, ng income tax, penalties. Okay, so tapos tayo sa una, yung
exempt corporations under Section 30. Okay, itong kasunod naman, yung nabanggit ko na to kanina, kasama dito lahat ng LGUs and bureaus of the government. Kaya naman naging exempt itong mga ito ay dahil public service ang function nila. So, impliedly, lahat ng kikitain halimbawa ng isang LGU na wala namang kinalaman sa kanilang governmental function ay taxable. Ulitin natin. Ibig sabihin, in the performance of their task, yung kanilang governmental function, nagkaroon sila ng income, halimbawa, naningil sila ng sedula, naningil sila ng PTR, etc. So, nagkaroon sila ng revenue. So, yun ay exempt. Okay. Pero, once na sila ay nag-conduct ng isang activity na wala namang kinalaman sa kanilang governmental function, ito ay dapat maging taxable. So, pag-usapan na natin yung taxability. Maliwanag na exempt lang sila sa mga revenues generated in the performance of their governmental functions. May nangyari na kasi dati. Ano yung nangyari dati? Ito ay under BIR ruling number 369-11 dated March 13, 2018. Saan nangyari ito? Sa Cebu, yung isang municipality doon, yung Municipality of Oslob, kasi may pakulo silang butanding watching activities. So, ano ba nangyari dito sa case na to? Municipality, the LGU yan, ano? So, let us check. Puntahan natin yung article na yun. Okay. Ano ba nangyari? Pinagbayad ba sila ng BIR? So, from the Philippine Information Agency. So, ito yung title. BIR to LGUs. Ang sabi, pay taxes on your proprietary activities. Yung mga private activities. Published on June 5, 2018. So, kuhanin natin yung part na ano na ba nangyari dito sa butanding watching activities. So, ito yan. Along with this, okay, under BIR ruling number 369-11 dated March 13, 2018, si Commissioner Cesar Dulay, ang sabi niya, the Municipality of Oslob is liable for income tax, value-added tax, expanded withholding tax, deficiency withholding tax on VAT, and other percentage tax. Meron pa, withholding tax on compensation, and registration fees for its butanding watching activities for the taxable year 2012. Diba, napakasaklap. Matuloy pa natin. Dulay also ruled that the butanding watching activity of the Municipality of Oslo is an exercise of its proprietary function because it does not involve administration or governance of the territory and inhabitants within the municipality. O, diba? May nangyari na talagang ganon. Ang daming binayaran. So, isa lang itong patunay na hindi talaga absolute ang exemption ng mga government agencies. Okay, ituloy natin. Ito naman tayo sa mga GOCCs, government-owned or controlled or uncontrolled corporations. According to Section 27 of the Tax Code, all GOCCs shall pay 30% regular income tax upon their taxable income except for the enumerated tax-exempt GOCCs. Sino lang yung mga exempt? Ito lang yun. Yung GSIS or yung Government Service Insurance System, Social Security System, SSS, PhilHealth, and local water districts. Yan lang yung nakalagay sa updated law or tax code as exempt. So, mamaya check natin yung Section 27. Tingnan natin kung updated na yung nakalagay dun sa tax code. So, tuloy muna natin. Government-owned and controlled corporation. Ano nga ba to? Ano ba yung mga examples nito? Sino-sino ba yung mga GOCC sa Philippines? So, ito yung ilan sa mga GOCCs in the Philippines. Meron tayong Bangko Sentral ng Pilipinas, Boy Scouts of the Philippines, Clark Development Corporation,
DBP, yung NFA, FAGCOR, PCSO, Land Bank, marami pang iba. Kung isa-search mo ngayon sa Google, makikita mo, there are more or less 200 GOCCs in the Philippines at yung mga yan ay taxable as regular corporation. Sabihin, 30% nagbabayad sila, no? Exempt doon sa GSIS, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Ngayon, let us check section 27. Okay? Di ba kanina yung chinek natin is section 30. So, medyo magkalapit lang pala. Okay. So, ito yung section 30. Tagalin na natin yan. Taas lang tayo ng konti. Section 29. Section 27. 28. Section 27. C. Section 27C. Ang title is Rate of Income Tax on Domestic Corporation. Letter A. Letter B. Ito yung letter C. Ito na hinahanap natin. Okay? Government-owned or controlled corporations, agencies, or instrumentalities. Sabi dito, the provision of existing special law or general laws to the contrary notwithstanding, all corporations, agencies, or instrumentalities owned or controlled by the government, except GSIS, SSS, PhilHealth, local water districts. Pero dito, mayroon pa nakalagay yung PCSO, tsaka PAGCOR. So, hindi pa kasi updated to. Pag binasa mo yung train law, na nandito rin naman sa BIR website, makikita mo na itong dalawa na to, wala na doon. Ang nakalagay na lang doon yung 4 na binanggit natin. Okay? So, hindi updated ito. Pero under section 27C pa rin siya. Okay. Balik tayo sa slide natin. Okay. So, ulit ko, 4 lang ang exempted GOCCs. Okay. Last one. Cooperatives. Exempted ba lahat ng cooperatives? So, binanggit na natin kanina, hindi lahat exempt. Pero generally, exempted ang cooperatives. Ano ba yung cooperative as compared to a corporation? So, generally, ang corporation is business-oriented. Pero hindi lahat, Yung co-op naman ay isang samahan ng primary purpose talaga ay para matulungan ang mga members. Ibig sabihin, kaya nag-ambag-ambag ng pera yung mga members or kaya nag-ambag ng asset para sumali sa cooperative ay para sila din ang makinabang. Ganon kasi dapat ganon originally ang concept ng isang cooperative. Halimbawa, isang credit cooperative. As a general rule, ang pwede lang dapat umutang sana doon sa pondo ay yung mga members lang din. Tapos pag kumita ng interest yan, so yung kita, depende sa, may ruling pa kasi yung cooperative kung paano hinahati yung kanilang nakukuhang mga income So, yung matitirang income, mahatiin sa mga members. So, sila rin ang nakikinabang. Ngayon, kung taxability naman ang pag-uusapan, i-classify natin dapat ang cooperatives into 2. First, yung mga cooperatives which transact only with members. Pangalawa, yung cooperatives na mayroong transaction with both members and non-members. Itong una, na ang katransaction lang ay members. So, ang nag-generate na income ay galing lang din sa members at ang nakikinabang ng income ay members din. Ang sabi, sige, exempt kayo from any internal revenue tax. Pero kapag ang transaction ay both members and non-members, ibang usapan na yan. Ang sabi, if the accumulated reserve and undivided net savings is 10 million or less, sige, exempted pa rin kayo. Pero kung yung accumulated reserve and undivided net savings is more than 10 million, subject na yan sa income tax. So, ito medyo masalimuot pa itong cooperative na to. Discuss natin to sa isang separate video. Okay, pati yung computation. And then finally, ano bang BIR form ang ginagamit ng mga exempt corporations? So,
FYI, ang pagpa-file ng income tax return ay quarterly at annually. Okay, first quarter, second quarter, third quarter, tapos yung ika-apat na quarter, yun na yung annual income tax return. So, for quarterly income tax return or ITR, ang ginagamit ay yung BIR form number 1702Q. So, tingnan natin ano ba ang itsura ng BIR form 1702Q. Okay. So, yan. Ito yun. O, yan ang itsura ng BIR form 1702Q. Papansin mo, ito, 1702Q, version is January 2018. Ang title niya, Quarterly Income Tax Return for Corporations, Partnership, and Other Non-Individual Taxpayers. So, lahat ng uri ng corporation actually, ito ang ginagamit sa kanilang filing ng Quarterly Income Tax Return. So, tuturuan din namin kayo kung paano pilapan ng tama itong 1702Q sa isang separate video. So, abangan natin yan ha. So, page 1, generally, dyan mo makikita yung information tungkol sa taxpayer, tsaka yung break, tsaka yung tax due, ayan, amount payable, ayan, dito nakalagay yan. Tapos, sa page 2, makikita mo doon more on schedules. Tulad dito, pag exempt corporation, no, dito natin nilalagay. Yan, sa part na yan. Yung sales, etc. etc. Dito ilalagay sa portion. Pero mapapansin, meron special, no? So, hindi natin ginagamit yan pag tayo ay exempt. Meron pa yung regular. Hindi rin natin yan nilalagay. So, dito tayo generally. Okay. So, balik tayo dun sa ating presentation. Sana ay naiintindihan nyo pa yan. Okay, paano naman sa annual income tax return? Ano naman ang ginagamit natin ng exempt corporations? Ito na yung naging madiwara ng konti. Sabi, kapag ikaw ay purely exempt, sabihin wala ka naging taxable income, sinunod mo yung purpose mo bilang isang exempt corporation, wala ka naging taxable income, gamitin mo yung BIR form number 1702EX. Papakita ko yan later. Pero ang sabi, pag ikaw ay mayroong taxable income, kasi pasaway ka, no? Subject to regular income tax, ang gagamitin mong form is yung BIR form number 1702RT. At pag ang taxable income mo naman ay subject to special tax rates or mixed tax rates, ang gagamitin mo is yung BIR form number 1702-MX. So, ang ipapakita ko lang muna ngayon yung BIR form 1702EX kasi ito, yung 1702RT, makikita nyo ito sa part 4 ng corporate income tax. Ito naman sa part 3. So, doon natin ipagdiinan yan. So, check natin yung itsura ng BIR form 1702EX. Ito ay para sa annual income tax return. So, ang version din niya ay January 2018. Ang title, Annual Income Tax Return, ito na. Ang corporation, partnership, and other non-individual taxpayer exempt under the tax code as amended. Ayun na, yung section 30. And those exempted in section 27C. Naalala nyo kung ano yun? Yun yung mga GOCCs. At lahat ay exempted under special laws with no other taxable income. So, dapat purely exempted yung income. Pag ganon, ito yung gagamitin mo. Kasi pag hindi, ibang form na yung gagamitin natin. So, generally, ito yun. Sir, bakit ganon? But, nagpipila pa rin exempted. Kasi nga, minomonitor na BIR. Yan, halimbawa, dito sa page 2, makikita natin, ito yung schedule ng sales. Kasi meron pa rin naman silang receipts or revenue. I-reflect pa rin din yan. Para yan sa monitoring ni BIR. Diba? Para malaman din kung ikaw ba talaga ay, ano ba, naging profit-oriented or non-profit-oriented. No? Okay? So, sana maliwanag sa inyo yan. Balik tayo sa slide natin. Okay?
Ayan guys, kamusta naman? May natutunan ba kayo? Kung meron, pakaibangan nyo pa yung part 3 ng ating discussion. Pag-uusapan naman natin doon is yung taxation of special domestic corporation. At kung nagustuhan nyo itong video na to, pakishare naman sa iba. Pakisuportahan na rin ang aming channel. Mag-subscribe na kayo and hit that notification bell para lagi kayong updated. Meron din kaming Facebook page, yung Pioneers Point Accounting Services. At kung meron pa kayong mga ibang katanungan o kaya requested video, paki-comment down below. And see you on the next video.